Today's adventure, nandito kami ngayon sa Kyoto. Siguro nagtataka kayo, ano bang meron dito sa Kyoto? Actually, di din namin alam. Kaya wala kaming malay. Sama ka na lang. Pero bago ang lahat, balik tayo sa umpisa. Today's adventure, pupunta kami ngayon Kyoto. Ayun o. Yung commute namin, it will take an hour and a half to Kyoto. Yeah. Tapos kukunin mo to. Then, kailangan mo to pag-exit sa next stop namin. In love and we thought that nothing. After an hour ride, Kyoto na kami. Parang luma, no? Ang ganda ng train na nasakyan namin. Napaka-comfy. Linis. Malinis, no? Oo. Sarap nga ng tulog namin. Ganda ng river, oh. Ang linis ng tubig. Tingnan mo. So, 1 kilometer pa yung lalakaran namin papunta sa Bamboo Forest. Yeah. 20 minutes. Ang galing lang kasi sa halagang $7, nakapunta na kami dito. Eto parang 40 kilometers away siya from Osaka. $7 lang. Tapos, like to get here, hindi kami nahaselan. Yeah, sobrang chill lang, no? Oo. Kahit Tapos nawala ang linis pa ng nasakyan namin. Like yung transportation talaga nila dito, Napaka-comfy. neat and accessible. Yeah. Akala namin, late na kami makakapunta dito. Dapat kasi usapan 6 a.m. nandito na kami. Pero, close pa naman yung mga shops and 9 a.m. na. Yeah, yun din naisip ko pagka-search ko. Yeah. Pero kung gusto mo rin talaga kasi yung empty street pictures, tama lang din, sobrang aga ka dapat. Yeah. On our way na kami ngayon sa Bamboo Forest. Ganda lang kasi, you can be very spontaneous dito sa Japan and makakakita ka pa rin talaga ng view na parang nagbabakasyon ka talaga. Nakapayong na sila. Pala sa Japan, parang may mga kubo din sila. Ayun, ang cute. Mag-video sa Bamboo Forest, but okay naman siya, maiksi lang talaga, parang nabitin kami. Akala namin forest na forest talaga, pero it's just a certain spot lang dun sa buong temple. And now we're just walking around Kyoto neighborhood. Yokanji Temple. Ang laki. Taas, no? Ito yung mga gusto mo, no? Free taste. Ang generous nila magbigay ng free taste dito. Ay, ang sarap. Sarap? Uy! Sarap yung Ano yun? Para siyang nagaraya. Nagaraya na green tea flavor. Ha? Ano yan? Pengi ako. Sarap. Sarap ng mochi. Pinakamasarap na nagaraya flavor. Wasabi. Grabe yung sarap, kakaiba. Ay naghahanap kami ng kimono na mura. Mahal daw kasi ng kimono dito. Ito mi. This is the place. That's the 33. That's a 5,000. Same lang din naman. Kinuha namin couple, 8,000. And then isa kay tita, which is 3,000. Pero yung hair, hindi pa kasama. So ngayon, pili tayo ng kulay ng kimono. So ngayon, pumipili na kami ng belt that comes with the Ayun lang, ganda. Yeah. It's good. It's good. Hindi, too much love. Too much. Kore na. Kore. Kawai. What? Love din niya dito. Okay, you can choose the bag over here. Okay.
ready na yung kaartehan namin today. Nakapag-rent. Magkano ano natin dito? 15,400. So, $115 lang. 150. $150 kami ng tatlo. Problema ko ngayon paano ako makakaihi. Dito namin siya narentahan sa Yume Kyoto Kimono Rental Shop. Second floor nito. Sa tabi lang mismo nitong ice creaman. I don't know where this is. Pero search nyo lang sa Google. Every country na pupuntahan natin, magpiprenup tayo. So eto na, magpiprenup na kami. Photoshoot lang kami kung saan nakakita kami mga magagandang spot. Mainit na yung pakiramdam ko. Kaya nga, parang maganda to suotin pag malamig na. Dito kasi sa Japan sobrang init. Kasing init niya yung Pinas. Love, sabi ko pa naman, susulitin natin hanggang 5:30. Hindi, siguro 2 oras lang tayo nakaganto. Ay, sayang naman. Titikim kami na itong rice cake dito. Ito yung nabili namin, oh. Mainit pa. Anong lasa na itong powder? Wala, soybean. Ang lambot no? Hindi ko gets. Para ba siyang mochi? Ang gaganda. Ang ganda dito kasi along the way, yung mga dinadaanan mo, ang daming mga mapapasyalan, makikita, mga pwedeng mabili. And that's what I like in Japan. One pro tip, pag nag-travel ka dito sa Japan, never ever stick. Parang strictly stick to your itinerary kasi stressin mo lang sarili mo, ha? Kasi pag masyado kang like tutok na tutok sa itinerary mo, mai-stress ka lang dito. Kasi mauubos yung oras mo. Tulad nito, nag-detour na naman kami. Ayun. Love. Inside of please. Inside. Love. Guys, alam niyo ba, kasali kasi ako dun sa Japan na group sa Facebook. Tapos, isa to sa pinag-uusapan doon na pinakamagandang souvenir. Ito yung mga furikake na nilalagay mo on top ng rice. We have to mahal. Ang sarap na, like pag nag-steak. Oo. Ang galing oh, naglalagay lang sila dito ng kanin. Ayun nga. Ikaw na maglalagay ng ano. Yung fried rice dito na puro kanin. Parang seasoning siya, na sesame seasoning. Sarap ha. Huli, lahat masarap. Busog na kami kakatikim. Ito na yung lunch namin kasi pinambayad namin ng kimono. Ito na yung lagi ko nakikita sa TikTok. Pag usapang Kyoto, this is the place. Yung may live action. Ang galing ng tactic nila dito. Sa labas, magpapa-free taste sila. Tapos yung ibibigay nila sa yung lalagyanan ng free taste, itatapon mo sa loob ng store. So parang mapipilitan kang tumingin-tingin sa loob ng store nila. Try namin tong ginger pork bun. Nakabili kami ng Ginger bun. grabe oh. Ginger pork bun. Wala siyang ginger nga. Gusto ko yung texture niya ng bun. Pero parang naumay ako sa pagka-ginger ng flavor. Try natin tong roasted chestnut soft serve. Malate. Ito tayo. Yung sarap. Nice candy. Order din kami na itong matcha drink. Ito na yung iconic street dito sa Kyoto. Ay nakita, nandiyan yung temple. Pero hindi na kami pupunta, dito na kami pupunta.
Sweet potato dito. Iba't ibang klaseng cut. Meron yung regular cut, chips cut, din itong parang picnic cut. Isa to sa paborito natin pagkain sa Japan. Yeah, Sweet potato. The yung best talaga. sweet potato ng Japan, kakaiba. Like, ano siya? Moist. Moist. Tapos matamis. Ayan. Isa sa mga subukan nyo pag nandito kayo sa Japan ay yung sweet potato nila. Bigas. Kailangan natin kamayin. Kamay lang kasi. Medyo mo nga. Potato chips. Crispy. Kung gusto niyo ng crispy, go for yung picnic style. Kung gusto niyo naman ng malambot, itong chunks. Ulit. Craving satisfied. Katulog ako. So kakababa lang namin ng bus. We're going to isa pang landmark dito sa Kyoto. Inari Shrine. Inari. Yun yung makikita nyo madalas social media. Yung puro pulang pillars. Sumakay kami ng bus. And ngayon naglalakad papunta sa train station. On the way na kami doon sa Inari. Hindi lang kami ng train. Bus. Nasa ibang side na kami ng Kyoto. Dito na kami sa Fukakusha ba? Fukakusha basta. Galing nating travel vlogger lab. Hindi namin ma-explain. So dito na kami sa Fushimi Inari Taisha Shrine. So parang paakyat siya ng hill tong buong shrine. Starstruck pa kanina si Jem. May nakita siyang Sabi ko, uy, si Mateo. Ang pangalan kasi ng babae. nung asawa pala. Ambi Mateo. Ah, Oh. Saan ba tayo ngayon? kita nyo yan. Buong lakad namin, puro may shrine. So one tip, pag nandito kayo, huwag kayong maatat mag-picture sa Unahan. papasok pa lang. Kasi sobrang lawak na ito. Here, tapos ito na siya. Pauwi na kami, pabalik na kami sa Osaka. Ilang oras yung biyahe? Mga 1 hour na lang. Bakit? Isang train na lang tayo. Really? Mas lumapit tayo. Yeah. Hanggang dito na lang. Kung umabot ka dito, maraming salamat sa panonood. Pahingi naman kami ng favor. Halos lahat kasi ng nanonood sa amin, hindi pa pala nakasubscribe. Kaya subscribe ka na. Click mo na rin yung notification bell button para updated ka sa next video namin. Ingat!